Welcome po sa ating lahat. Pwede bang pakibati naman yung mga bago sa ating paningin, mga first-timers in the house? Welcome po kayo sa simbahan ito. Sige po, the best clap po para kay Lord, para sa mga anak-viewer na nandito po. Sino po excited sa ating pong pag-uusapan sa umagang to? Amen. Amen. Sapagkat tayo po pag nandito sa simbahan or nandito po sa sanctuary, tayo po ay ginagamit ni Lord. Amen. Amen. Kagaya po ng ating pinag-usapan last week, we serve our purpose, not just, hindi lang po yung mga bagay na kapag nasa church, kapag nag-share ng word, lahat po ng ating ginagawa, we can serve our purpose. Amen? Because the Bible said that everything that we do it for the glory of God. Kaya po lahat ng bagay pwede magpuri kay Lord. Whether you eat or drink, pwede rin magpuri kay Lord. Amen? Kaya po lahat ng bagay pwede ipaglingkod. Amen? At sabihin mo ulit sa katabi mo, welcome to the church. Welcome to the church. Pag sinabi pong church, hindi po yan yung nakasanayan nating tawag na building, di ba? Yung malalaking construction. Ito, simbahan to kasi ang laki-laki. Tama? Nasanay tayo na ang simbahan, church to kasi malaki. Tama? May malaking cross. Church yan. Tama po? One time po, merong dalawang magkaibigan. Yung isa nagtrabaho sa Maynila at umuwi siya ng province. Pinagmamalaki niya sa kanyang kaibigan na nakarating na siya ng Maynila. Diba? Yung mga probinsyano, ganyan. No? Nakarating na ako ng Maynila. Sama kita next na balik ko. Ito nang pong probinsyano, sumama naman. Ngayon po pagdating nila sa Manila, nakakita siya ng malaking construction, ang laki, at siya ay nanalangin. At hinila siya ng kanyang kasama kasi ang daming tao eh. Sabi niya, huwag ka manalangin dyan. Bakit? Manila City Hall yan. Hindi yan simbahan. Bakit? First time sa Maynila. Sa mga nakaka-relate po, yung Manila City Hall, malaking ano po yung munisipyo, pero hindi po yan simbahan. So, napakalagan, malinaw sa atin ang church. Yes. Sabihin mo nga po sa katabi mo ulit, you are the church. You are the church. Sa church po, mamaya po mas lalo natin maunawaan na ang simbahan ay tayo po. Amen? Tayo po yung simbahan, kaya po napakalaga na makilala mo ang iyong mga kasama sa pananampalataya. Kaya po mahalaga na nagsisimba tayo para makita mo kung sino ang iyong mga kauling. Pasaran yung kauling. Kabaga. Yan. Yes. Pag nag-iiyaw ka, di ba yung mga baga, sama-sama yan. Yes. At sabay-sabay sila nag-on fire. Kaya po ang mga nasa simbahan, nasa sanctuary po, yan po yung mga taong maalab sa Panginoon. Amen. Amen? At hindi lang po maalab, dumarating ang time medyo nababawasan ng alab, kaya kailangan natin ng kagaya po ng mga bagay. Amen? Amen. So lahat po ng gawain kay Lord, tawag po natin yan fireplace. Sabay-sabay nga po tayo. Fireplace. Pag naando ka sa fireplace, maaapoyan ka. Amen. Pag nasimpleng kamusta ka lang ng kasama mo sa pananampalataya, ang laking bagay po. Yes. Amen po? Kaya po, stay on the family. Amen. So, napakalaga po na tayo po ay lumalakad sa pananampalataya. Amen? Alam ko po, iba rito, pag tinitignan ko po kayo, mahaba-haba na rin yung journey niya sa faith. Yes. Tama? Si Nanay Tina, tagal ko na pong kasama si Nanay, no? Grabe ang kanyang asawa po, mahal sa buhay, umuwi na kay Lord. Buti pa si tatay, no? Pahinga na, no? Sabi ko nung dinadala namin si tatay sa, sa sementeryo, sabi ko, lugi kami kay tatay, graduate na si tatay, Alam niyo po, pag isa po sa pinakamasarap na experience ay ang kamatayan. Huwag po kayong matatakot dyan. Yes. Kasi pag sinabing kamatayan, this is the moment that you will face Jesus. You will see Jesus face to face. Amen. Sino pong gusto mong makita si Lord face to face? Amen. At dito mataas kamay niya. Huwag muna, pastor. Okay lang naman. Gusto ko naman makita si Lord face to face. Pero huwag muna ngayon. Yes. Yan. So, mahaba-haba na ang ating journey kay Lord. Amen? Amen. Sino pong masaya ka sa journey mo kay Lord? Amen. May ups and downs. Yes. Tama? Maraming ihakan moment with the Lord. Yes. Pero ang mahalaga dyan,
yung katabi mo yan, nagpapatuloy. Amen. Pwede mo palakpakan mo yung katabi mo, patuloy siyang naglilingkod sa purpose ng Lord. Amen. At kagaya po ng ating simbahan, ang Christ nyo po, mga first-timers po natin in the house, ng ating mga mahal na nanay, ay kaka 1 year lang. Yes. Nandito po kayo sa isang simbahan ng Lord na kung saan ay lumalakad pa lang po sa journey ng Lord. Amen. At gaya po na sinabi natin, nasa 1 year na po tayo. At sa biyaya naman po ni Lord, ito pong 1 year natin, sinamahan tayo ng Lord. Amen. Kitang-kita natin Yes. kung paano kumilos ang Lord. Kaya po sa maikling clips na ito, gusto lang po namin kwento sa inyo. At sa bawat isa rin po dito, kung ano ang nangyari for the past 1 year. Sabi mo sa katabi mo, happy anniversary. Happy anniversary. Panoorin po natin ito saglit at pakipatay na lang po ng ilaw. Ayan. Sige po, panoorin po natin saglit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Makikita niyo yung face niyo dyan. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my Sa hands. ating relasyon kay Lord, kahit nasaan ka, ano mang ginagawa mo, at pag may relasyon ka kay Lord, sagot ka. Hallelujah, and I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, First Sunday. Walang I've kagamit got gamit. one response. I've got just one move. Ngayon. Uy! With my arms Huli! stretched wide, Huli! I will Walang background. Kahit ano. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, So come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy. Pwede po bang bigyan natin ng the best clap offering the Lord? Sige po, the best clap offering the Lord. 1 year old. Amen? So, isa pong kagalakan na lahat po na nandito ay party po kayo ng ating unang taon. Amen? Kaya po sabihin mo sa katabi mo, happy anniversary. Goodbye, Mansari. Yan. Nauiyan talaga ako sa Mansari. Kailangan eh. Pero we are on our anniversary. At sa February 21 na po yan. Amen? Amen. At isa pong kagalakan na makita po kayo sa ating pong anniversary. Dito po gaganapin yan sa Chachas Resort. Malapit lang po yan. Alam na alam po ng karamihan yan. So, ang simbahan po
tayo yon, tao po. Dapat maging malinaw sa atin na ako po habang pinapanood niya kagabi, sabi ko, naluluwa ako kay Lord. Sabi ko, paano namin natawid yun, Lord? At isa lang sigurado dahil kasama natin si Lord. Amen. So ang buhay, matatawid mo yan pagkasama si Lord. Amen. Kaya po, excited po ako sa ating kwento naman ng ating ikalawang taon. Yes. So kung gusto mo kasama ka ulit sa second year anniversary, so welcome po sa ating lahat. Ang gusto po ni Lord at ang disenyo po sa atin ng Lord ay una po, to be like Jesus. Ang gusto po ni Lord na tayo makakamukha niya. Not totally to become Christ, but to be like Christ. Huwag niyo pong gagayahin si Jesus physically or huwag ka magpagaling. Si Lord po lang yan. Pero pwede mo ipag-pray ang tao at si Lord ang magpapagaling. Kaya po, sinabing like Jesus, yung kanya pong compassion, kailangan natin makuha. Ang kanyang pagmamahal sa tao, ang kanyang malasakit sa mga tao, at higit sa lahat, makita ng mga tao na si Jesus, He is the way, the truth, and the life. Kaya kailangan makilala po natin si Jesus sa ating buong buhay. At sabi po rito in Genesis chapter 1 verse 26, ano po yung makikita natin dyan? To be like Him, to grow, to rule, and to govern. Basahin po natin in Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Sabi dyan, then God said, let us make man in our image and likeness. Sabay-sabay po tayo. So that they may rule over the fish of the sea, the birds of the sky, and over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. So God created mankind in His image, and in this image of God, He created them. Male and female, He created them. Papurihan pa ang Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Thank you, Jesus. So ako po ay may tanong, kasi po nakalagay dyan, na andyan na po yung disenyo ni Lord. Balikan ko lang po, maging kagaya ni Jesus. Kasi sabi diyan, let us make man according to our image and likeness. So to be like Him. Gusto rin po ni Lord na tayo mag-grow. Yes. Amen? Amen. Gusto po ni Lord lumago tayo. Gusto rin po ni Lord na tayo mag-rule. Huwag kang papayag na ikaw ang sumusunod. Yan, sa mga mahalagang lugar, yan, dapat naman tayo sumunod yan sa batas. Pero ang tinutukoy po rito, let them rule. Ibig sabihin, sila po ay mamahala. So, ang sabi ni Lord, tayo ay mamahala. At ang in-example dyan, over the fish of the sea, the birds of the air, and the wild animals. Sila po ang pinapatungkulan nun, ang anak ni Lord, we are designed to rule. Kaya po pag godly ang nangunungkulan, ang sarap, no? Yes. At ayun po yung panalangin natin na dumating ang time, magkaroon tayo ng presidente na si Jesus ang Diyos. Amen. Posible po bang mangyari yun? Yes. Magkaroon po tayo ng mayor na godly. Amen. Sapagkat pag ang leader daw ang namumuno, maayos ang bayan. Amen. At kapag ang leader ay hindi maka-Diyos, delikado ang bayan. Delikado ang kaban. Ng bayan. Kaya po, mahalaga, pinagpipray natin ang bansang Pilipinas. Amen. At ano man pong napapansin nyo sa bansang Pilipinas, may mga negative part po yan ang kilos nila. Yes. Because God is at work. Hindi po totoo ng Lord na nanahimik, natutulog. Hindi po, may ginagawa siya. At lahat po yun sa ating kaayusan. So, ito po sabi kasi rito, sa bandang dulo, verse 27, so God created mankind in His own image and likeness. Dahil may dalawa pong binanggit dyan, male and female. Yan, medyo sensitive na topic to. At sabi kasi dyan, dalawang beses binanggit ni Lord, yung word na created. Tama? God created mankind and God, He created them. Male and female. Totoo po ba sa panahon natin ngayon? Maaaring iba dyan, kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, hindi na male and female. Tama? Meron tayo na, no? Ako po sa side din namin, meron din. Pero tanong ko po sa inyo, yung pong mga kapatid natin na yan, kasi ang term nila dyan, yung gay, di ba? Lesbian. Yes. Pero tanong ko po sa inyo, sila po kaya ay welcome sa kingdom ni Lord? Yes.
taas po ng kamay na naniniwala ka, Lord, Pastor, welcome pa rin naman sila kay Lord. Naniniwala ko yan, 100%. Yes. Or sila ay, hindi kasi ang nilalang ni Lord, male and female. Ayan po yung malaking question, kaya ang mga religion, nagkakaaway-away. At ito po ay isang doctrine na dapat maging malinaw sa atin. Baka kasi dumating ang time may makasalubong ka, di ba? Or makapag-share ka ng word ni Lord, baka mabanggit mo sa kanya, sorry, hindi ka pupunta ng langit. Ano gagawin sa iyo nun? Pag binanggit mo sa kanya, harap-harapan yan. Magagalit yan. Baka matulak ka pa, no? So, napakalaga na maging malinaw po sa atin yun. Na ito kayang mga kapatid natin na to, ay meron kaya silang sige may bago tayong kasabay. So ito kaya mga kapatid natin na to, welcome kaya sila sa kingdom ni Lord? Yes. Sabi rito, ang sagot po dyan ay yes. Yan. Siyempre mahal natin sila, mahal po natin sila, and every time we saw them, dapat meron kang malaking compassion. Yes. Huwag judgment. Yes. Mamaya po maunawaan pa natin yon. Because sabi rito, for those who accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Basta ang isang tao, anumang gender o tingin nila sa sarili nila, kung ano ba talaga sila. Ganyan po ang sabi lang ni Lord, basta tumanggap kay Jesus yan, welcome to paradise. Amen. Amen? Yes. Kaya wala tayong madjudge talaga. Kaya po, isa sa mga malaking question yun. At naniniwala po ako, lahat sila, at ilan po sa kanila, no? May mga testimony na talagang na-encounter nila sila, tinaransform sila. At may ministry din po para doon. Meron po tayong kasamaan sa pananampalataya, yun yung ministry niya. Naabot yung mga ganong may identity crisis. And not just physically, ano po ba kahit tayo pwede magkaroon ng identity crisis? Yes. Tinatanong mo minsan sa sarili mo, ligtas na kaya ako, Pastor? At kagaya po ng ating sinasabi, ikaw po ay ligtas na mula pa po nung tanggapin mo si Lord. Amen. Kaya po alisin mo na yung agam-agam, ligtas pa kaya ako, Pastor? Hindi naman ako mailig mag-care group, mag-Sunday. Ligtas pa kaya ako? Hindi po. Ang salvation, tiyak po yan. At regalo pa lang. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Sabi rito, they will not go to heaven because they are, ayun nga po natin binanggit, sila po yung lesbian, gay, ano ba yung tawag sa LGBTQRST, XYZ. Alam niyo po, mahal na mahal natin sila. At ikaw ang gagamitin ni Lord para sila ay matulungan, Amen. makakilala kay Lord. Amen. Kaya sila po ay kailangan makakilala kay Lord. Sapagkat sabi nito, but they will not go to heaven because they refuse to accept Jesus as their Lord and Savior. Ayun yung problema. Kaya sila hindi pupunta ng langit, hindi dahil sa kasarian or sa confusion, kundi dahil hindi nila tinanggap si Lord. At kahit tayo po, wala man tayo sa ganong crisis, pwede pa rin hindi makapunta ang tao kay Lord sa langit kung may problema siya dito po sa pagkakilala kay Lord. Kaya po, napakalaga that Jesus is our Lord and Savior. Amen po. And this is the Christ in your church. And this church, we are a God-centered and a growing global church. Ang ganda ng ating background, no? Yan. Salamat po sa nag-edit niyan, ating pong kapatid. So, sabi rito, we are a God-centered and a growing global church. This is a church that envision Christ in everyone. Napakalaga po na lahat ng tao magkaroon ng Kristo sa puso. Ayun po yung ating goal. Sapagkat lahat ng may Jesus sa puso, sila po yung mga mamumuhay sa espiritu at katotohanan. Amen. Tayo po ngayon ay namumuhay na po sa espiritu ng katotohanan. Mahalaga po yan, ha? Na every time na tayo po ay umaate, nakikinig ng salita ni Lord, lalo kang nakakasamba sa ating Diyos na hindi nakikita. Marami pong tao, naniniwala muna sila bago nila makita. Hindi ako naniniwala yan kasi hindi ko nakikita yung Diyos na yan. But sabi rito,
Let us worship God in spirit and truth. Meron pong verse dito na sinabi in John chapter 4, verse 21 to 24, para po maunawa natin ang ating pong pinaparating. Verse 21, sabi rito, ito po yung Samaritan woman na na-meet po ni Jesus. Sabi rito, women, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on the mountain nor in Jerusalem. Verse 22, you, Samaritans, worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. That time po ang salvation ay available lamang sa mga Hudyo. Yun lamang po mga Israelites ang pwedeng makatanggap ng salvation. But thank be to God, when Jesus died on the cross, nireveal po niya sa kanyang mga apostles that salvation is now free to the Gentiles. Kung sinabing Gentiles, outside Israel. Eh, sino po ba yung mga outside Israel? Hindi na po ang salvation, hindi lang po sa matatang sa ilong. Yan mga Israelites. Kahit po tayo outside Israel, we can accept and we can receive salvation that from Jesus. Amen. Sino pong masaya ka na meron ka na pong salvation na galing kay Lord? Amen. Sa'yo po yan, atin po yan at panghawakan natin. Yes. Ang sabi po rito, verse 23, yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and truth. Ayun po yung ating binabanggit. For they are the kind worshipers. Ang lahat daw po na nabubuhay sa Spirit and truth, they are kind worshipers that the Father seek. So ang Diyos Ama natin, naghahanap siya ng mga totoong mananampalataya. At pag sinabing mananampalataya, yun po yung mga bagay na gumagawa, may nakakakitawan. Yes. Ang sarap nun, no? Yung bang pagsamba mo dito, tawag po kasi rito corporate worship. Yung iyo pong pagsamba ay public worship. Pero yung daw bang ating public worship ay kagaya ng ating private worship. Amen? So, napakalaga na ikaw ay totoo sa Lord at sa sarili mo. Amen? At sa ibang tao. Kaya po, huwag ka magpo-focus sa mga tao sa paligid mo. Ay, hindi siya umipikit. Hindi rin ako pipikit. Hindi rin siya umiyak. Hindi rin ako iyak. Hindi po. Ikaw mismo sa sarili mo, dapat meron kang personal worship sa Lord. Amen. At si Lord po, ang binabalidate po niya, hindi yung mga bagay na nakikita lamang ng marami. Higit sa lahat, yung ating pong nilalaman ng puso. Especially, kapag tayo na lang po mag-isa. So, dyan po papasok yung spirit, worshiping God in spirit and in truth. God is the spirit and His worshipers must worship in the spirit and in truth. So, kaya po ang pagsamba kay Lord, dapat seryoso. Sabihin nga po natin sabay-sabay, dapat seryoso. Dapat seryoso. Panoorin po natin muli itong short clip na to. It is a reminder that worshiping God ay isa pong napakahalaga at seryosong bagay. Panoorin po natin ito saglit. Salamat po. May kisuyo na lang po sa inyo. Do you know it's possible to sing, to lift your hands, to even shout God's name, and yet not worship Him? Jesus said, "They that worship the Lord must worship Him in spirit and in truth." That means not every worship is real, not every song is accepted, not every prayer reaches Him. God is not moved by performance. He is not deceived by lips that sing, but hearts that wander. He sees when the tears on your face are real and when they are a show. True worship is not about music. It is about surrender. It's when your soul bows before Him even when no one is watching. It's when truth cuts you and instead of hiding, you repent. Worship in truth is like a mirror. God holds it up to your soul. You can hide from people, but not from Him. Worship in spirit is like fire. It burns away the mask until only your heart remains before Him. But here's the question. If God stripped away your songs, your stage, your words,
would there still be worship left in you? God is searching, not for voices, not for performers. He is searching for worshipers. He is searching for you. Yes. Worship is not proven by how loud you sing in church, but by how surrendered you are when nobody sees. So drop the mask, burn the fake, let your heart bow, for they that worship the Lord must worship Him in spirit and in truth. Amen. Grabe, no? Napakalinaw. Sige po, palakpakan natin sila. Napakaganda ng mensahe na ang pagsamba kay Lord talagang personal. Yes. Amen? At nagre-resulta na lamang yan sa ating mga corporate worship kung paano natin siya sinasamba. Yes. Kaya po mahalaga yung private time with the Lord. Mahalaga po yung devotion with the Lord. Talking to God Yes. alone, napaka-powerful po niyan. Kaya po no one can judge kung ikaw ay hindi umiyak, umipigit sa worship, sa public, hindi po nangangalugan niya na ikaw ay hindi totoong mananampalataya. Na ikaw ay totoong, hindi totoo yan kasi hindi umiyak. Hindi po. Kurutin mo pa para umiyak wag. So napakalaga na ang puso daw natin at ang soul Yes. ay surrender kay Lord. Amen. Yun ang totoong worship po Hindi lang po yung lagi kang naandito at sa lahat ng ating gawa. Yes. Alam na alam ni Lord. Sabi mo po sa katabi mo, kilalang kilala ka ni Lord. Kilala ka nila, Lord. Alam na alam ni Lord kung sino ang totoong mananampalataya. Amen. Alam niyo po ba sa ating pong mundo, sa all over the world, meron daw pong 2.6 billion Christians and still growing right now all over the world. Grabe, no? Almost, ano po ba ito sa 8 billion? 1/4? 1/4 ng population are Christians. And out of 8 billion population, meron daw 2.6 billion Christian are only really go to church. Yan po yung survey na ginagawa. Ganda talaga ng background. No? Natutuwa po ako. At sabi rito, sa lahat daw na nagsisimba na yan na 2.6 billion, maaari daw 45 to 50% lamang or 1.3 billion Christians only go to church every Sunday. At ang sabi dyan, napakalaga na makita natin na baka yung pong sumasamba na yan na ilan daw 1.3 ay hindi pa talaga sumasamba kay Lord. Baka umaatin lang yan kasi may gusto siyang may motibo siyang iba. Kaya po mahalaga yung video na pinakita natin mag-remind sa atin na kaya ka nandito dapat for one simple purpose. Yes. You want to worship God in spirit and in truth. Kaya po ang pinag-uusapan natin, the truth. And wala pong ibang totoo sa mundong to kundi ang word ni Lord. Yes. Amen? Once na tinatakil po natin ang salita ni Lord, tayo po ay nag-aaral ng katotohanan. Amen. At mag-ingat din po kayo sa lahat na napapakinggan nyo po sa social media. Pwede nyo po ipabalidate kay Pastor, baka may question mark kayo dyan, at mapaniwalaan nyo. Marami pong nangangaral ngayon sa social media na magkakaiba po ang turo. Yes. At hindi mo alam, nililihis na tayo sa katotohanan. That's why the Spirit of God is very important. Kasi po, ang Spirit ni Lord, yan po yung malaking tulong para po magkaroon tayo ng discernment. Sabay-sabay nga po tayo, discernment. Discernment. Yung bang pinapakita sa'yo ni Lord ang isang bagay, pinapadama sa'yo ni Lord kung totoo o hindi ang isang bagay. Yes. Kaya po napakalaga na meron tayong discernment. Mamaya pa po ma-emphasize po natin ang meaning po ng mga bagay na yun. Sabi rito, church is the real hope and the church will last forever. Bakit, Pastor? Kasi si Jesus po, siya mismo ang nagtatag ng simbahan. Grabe, no? Si Jesus mismo ang nagtatag ng simbahan. In Matthew chapter 16, verse 13 to 19, sabi rito, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say that the Son of Man is? Sino ako para sa mga taong nandiyan? Kasi po, nagkaroon sila ng survey, sino kaya ako sa mga taong nasa lugar na ito? At napakalaga kung sino si Jesus at makilala po natin. Because not all the people recognize Jesus as Lord and
Savior. Ayan po ang reality ng ating buhay. Hindi po lahat si Jesus ang Diyos. Nakakalungkot po ang ibang religion, ang Diyos nila ay hindi si Kristo. Para sa kanila, si Jesus ay tao lang. At kagaya po ng ibang tao rito, sabi rito sa Matthew chapter 16 verse 14, they replied, some say John the Baptist. Nagtanong sila sa mga tao, anong sabi diyan? Ay, ikaw daw po si John the Baptist. Ano pa pong sabi diyan? Some says, you are Elijah, Lord. Ikaw si Elijah, si Elias. Sabi rito, and still others, Jeremiah or one of the prophet. Nakakalungkot ang isang tao na ang tingin kay Kristo ay isang propeta. Isang Diyos lang. Ay isang nagkatawang tao lang, pero hindi Diyos. At napakalaga po na tayo ay malinawan sa mga bagay na ito. But sabi rito sa verse 15, but what about you? He asked, who do you say I am? Yan po kayang katabi mo. Ano kayang tingin niya kay Jesus? Tama? Siyempre, Lord and Savior. Amen? Kaya po tayo nagpapatuloy, malinaw sa atin yung sinasamba natin ay si Jesus, Diyos na buhay, Diyos na dakila, at Diyos po na may kayang gawin sa ating pong mga buhay. Sabi nito, depende sa lalim ng pagkakilala po natin sa Lord ang kaya niyang gawin sa atin. Tama po ba? Yes. Yung iyo pong level of trust to God or knowing Him ay dyan lamang po makakakilos si Lord. Kaya pag mababaw ang pagkakilala mo kay Lord, kay Jesus, mababaw lang din ang kanyang kayang itulong sa'yo. Totoo po ba yun? Bakit? Nagpapakilala siya sa mga totoong mananampalataya. Nagpapakilala po siya sa mga taong gusto talagang sumamba sa Kanya. Yes. At iyan po ang dapat natin makita na once na ikaw ay sumasamba kay Lord, kay Jesus, kinikilala mo siyang bilang Diyos, diyan po papasok yung tinatawag nating discernment. Yes. At isa po sa pinagpapasalamat ko kay Lord, binigyan po tayo ng ganong gift ni Lord. At available po lahat yun sa atin. Yes. Ipag-pray mo lang kay Lord. I-discern mo lang na kilalanin si Jesus as your Lord and Savior. Kasi sabi po rito, ni Oswald Chambers, sabi po niya, God never give us discernment in order that we may criticize. Sabi rito, but what we intercede. Grabe, no? Binigyan daw tayo ng spirit of discernment ni Lord. Kasi pag sinabing spirit of discernment, nakikita mo ang kanyang kalalagayan. Nasasalamin mo kung anong problema niya. Totoo po yun. Ako po, every time na tinitignan ko lang po kayo, alam ko na po kung anong kailangan niya. Yan. Spiritually speaking, nararamdaman ni Pastor or pinapa-impress ni Lord through discernment, anak, kailangan niya ng ganito. Kailangan niya ng ganito. At pag pera po, sabay-sabay tayo manalangin. Pag pera, yan, manalangin tayo kay Lord. Lahat tayo kahit hindi na i-discern, kailangan natin yan, tama? Yes. Pero ang tinutukoy po dyan, yung pong kalalagayan spiritual ng tao. Kaya po malaking tulong kapag ikaw ay nasa gawain ni Lord, napupunan ng iyong pangangailangan spiritual. Amen. Kaya po tayong kakaroon ng mga gawain para po mapunan ng ating spirituality. At natutuwa po ako na kapag-resume po tayo kahapon ng youth service. Yes. Pwede bang bigyan natin ng the best clap tayo? Nag-vision cast po tayo sa mga young people. Na sabi ko, ang karap ko parang hindi teenager. Karap ko parang matured talaga as in. Talagang yung sagot nila, malinaw sa kanila yung purpose nila. At ang sarap makakita ng mga ganong kabataan. At excited po ako sa mga susunod pa po ng mga Sabado ay dadami po yung mga yun. Bakit? Katuwang po natin sila for nation transformation. Amen. So, lahat ng bagay ay kayang ipa-discern sa inyo. Yes. Pero once daw na makita mo, huwag mong i-judge yung tao. Yes. It is an opportunity to help them or to bless them. Amen? So, napakahalaga ng mga bagay ito. God never give us discernment to criticize, but to intercede. So, pag sabi intercede, prayer. Yes. Pagkakataong ipanalangin siya. Sabi po rito, yan.
verse, ayan. Kasi po sabi rito, yan, tignan ko lang po itong sinabi ni Pastor Phil. Ganda kasi ng sinabi ni Pastor Phil. Sabi po rito, the tragedy is not the people stop serving God. Ang pinakamalaking trahedya raw, hindi raw yung pagtigil ng mga tao sa paglilingkod sa Lord. Hindi daw po yan. But it's not the people stop serving God. The tragedy is when sacred service become casual. When excellence is replaced by excuses. And when the devotion is reduced to duty. Pinapatungkulan po niyan kapag daw ang mga holy things ay naging normal na lang, casual, delikado po yan. Kaya po, wag pong magbabago ang ating pagtingin pagdating po sa mga gawain nila. Because everything that we do for the Lord is holy. Mga banal po yan. Delikado, maingat dapat pong ginagawa. Kaya po ng ating pong pag-share dito po sa likod ng pulpit na to, ay napakalaga po na yung pinapasabi ni Lord, yun na yung masabi natin. Yes. Sapagkat it is holy thing. Amen? God never lowered His standard. Ganda po ng sinabi ni Pastor Phil nito. He is still holy, He is still worthy, and He is still looking for the servants who will not offer Him leftovers, but their best. Sa Tagalog po o sa madaling salita, ayaw ni Lord, kung maglilingkod daw tayo ni Lord, kay Lord, ayaw ni Lord yung tira-tira. Leftover. Tama? At ito rin po ay ang napakalagang encouragement po sa atin kapag tayo naglilingkod kay Lord. Diyan po papasok yung word na excellence. Ayaw ni Lord ng, pwede na yan. Di ba? Napakalaga kay Lord na hindi siya kapareho ng ating paglilingkod sa mundo. Yes. At isa pong malaking hamon din po bilang iyong lingkod na gawin ang mga bagay para kay Lord na may excellence. At isa pong pananagutan kay Lord kapag po hindi tayo nadala ni Lord sa kanyang excellency. Amen? Ang mga anak ni Lord, dinesign ni Lord yan para maging the best. Amen. Para mag-shine si Jesus sa ating pong mga buhay. Yes. Kaya po bilang pastor, ayun po yung aking trabaho. Magliwanag po si Lord sa ating pong mga buhay. Amen. At magliliwanag lang po si Lord sa ating mga buhay kapag meron tayong salita ni Lord. Meron po tayong guidance ni Lord. Kaya po, don't make God as part of our life. Huwag mo pong gawing parte si Lord ng iyong buhay, pero gawin mo raw si Lord iyong buhay. Magkaiba po, nakita niyo yung difference? Yes. Huwag mong gawing parte si Lord ng iyong buhay, pero gawin mo raw si Lord bilang iyong buhay. Diyan papasok na si Lord ay hindi leftover sa'yo. Yung bang yung mga gawain natin, excited ka, bakit? You want to give God the highest praise. Amen. Sino pong gusto mong bigyan ng the best worship si Lord? Amen. Amen? Sa mga kabataan, sa pag-aaral, yung matataas na grade nyo, hindi lang po basta mataas na grade yan, nagbibigay ng puri kay Lord yan. Amen. Nagbibigay kadakilaan kay Lord. At sa lahat po ng ating ginagawa, pwedeng magbigay po ng glory kay Lord. Verse 16, sabi po dyan, Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Tinanong ni Jesus, pina-survey kung sino ako sa mga tao yan. Pero nung tinanong na si Peter, sino ako para sa inyo? Ano pong sabi ni Pedro? Sabi niyan, "You are the Messiah, the Son of the living God." Buti pa tong si Peter, malinaw sa kanya na si Jesus ay Diyos. Amen? Na si Jesus ay isang Messiah. So when Jesus is God for you, sabi ng verse 17, Jesus replied, "Blessed are you, Simon." Or pwede mong ilagay dyan yung pangalan mo. Blessed are you, Ate Giselle. Bakit? Sabi dyan, the son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by the Father in heaven. So, si Lord, hindi po lahat ay kanyang kinakausap. Yan po ang katotohanan. Yes. Gusto niyo po ang kausapin lagi ni Lord? Yes.
Ang sarap pong kausapin ni Lord. Yes. Directly, si Yes. Lord yung kumakausap sa iyo. Yes. At sabi rito, ni-reveal daw sa kanya ng amang nasa langit. Hindi sa sarili mo yung kaisipan, Yes. but the Father reveals to you. Yes. So, napakalaga na tayo po ay merong revelation sa Lord. Pag nagbabasa ka ng Bible, pag nakikinig ka po ng worship, ng word or ng preaching sermon, may nare-reveal sa inyo si Lord. Tawag po dyan na revelation. Kaya ka may take away, tawag dyan na revelation. Yes. Because revelation is God intervention. Yes. Malalaman mo po na ang prayer mo dininig ni Lord pag sumagot na siya, syempre. Eh, Pastor, paano pag hindi siya sumagot? Yun po yung sagot niya. Hindi kanya dininig. Maaaring sabihin niya sa atin, wait lang, anak. Ano po yung mga pwede niyang isagot sa ating mga panalangin? Pwedeng mabilis na yes. Matamis na oo, no? Sarap po, no? Lord, may pinagpipray ako, Lord. Yes. Sige, bigay ko na agad. Pero may sinasabi si Lord na minsan, wait. Yes. Tama, may mga gusto ko na makuha. Yes. Kaso sabi ni Lord, antay lang, anak. Baka may inaayos pa sa puso mo. Kasi pag binigay ko to nang hindi ka ready, delikado. Yes. Baka mawala ka sa paglilingkod. Alam niyo po lahat ng blessing, hindi po lahat ng blessing ay pampalapit kay Lord. Yes. May mga pagpapala na nagaan yung pagpapala. Kasi po pag lahat ng pagpapala galing kay Lord, pampalapit lalo. Mas lalo kang magmamahal kay Lord, maglilingkod. Pero may mga pagpapala na akala mo lang pagpapala. Malalaking offer, tama, sino po ditong na-operan ka? Malaking bayad, kaso kapalit mo si Lord. Diba? Kapalit niyan yung Diyos mo. Kaya ka ba? Not literally speaking, sasabihin sa'yo, kapalit niya si Lord, hindi po. Kaya po mahalaga yung word na discernment. Yes. Ipapakita sa ni Lord kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa akin. Yes. Sabi po sa akin ng kapatid ko, nung ako po ay nag-resign, actually hindi pa po pupirma ng kontrata noon sa clothing company. Managerial position, ang laki ng sahod. Kaso Sunday may pasok. Tapos mall hours, talagang tapos ang schedule kay Lord lahat. Pero ang laki ng offer. Sabi ko sa mga kapatid ko, kinausap ako ni Lord. Huwag ko raw ituloy. Sabi sa akin ng kapatid ko isa, talaga bang si Lord kausap mo yan? Baka hindi si Lord kausap mo. Kasi wala na tayong sasaing. kailangan natin ng pera. Ngayon po ba, basta tindigan mo lang? Yes. Basta sinabi ni Lord, tindigan mo lang, may mangyayari. Amen. Yun po yung aking kapatid, ibabroadcast ko po sa inyo ngayon, si Erica. Yan, para papanood niya to. Sabi ni Erica, si Lord ba talaga kausap mo yan, kuya? Baka, pag-isipan mo muna. Kasi that time, wala talaga kami as in financial that time. Pero nanatili ako doon sa conviction nila. Para kasing sinasabi sa akin ng company, bibilin namin yung Diyos mo, kaya gawa. Hindi. Sabi ko, kahit magutom, mahalaga ikaw ang aking totoong Diyos. Amen. Papayag ba si Lord na magutom ang anak niya? Hindi po. Ay po, to make the long story short, lahat po ng yon ay to make the long story short, ito po yung resulta. Amen. At hanggang sa pagpunta ko po rito, sabi niya, Kuya, si Lord ba talaga kausap mo dyan? Pupunta ka na naman ng Binangonan? Okay na tayo rito sa Pampanga. Pero sabi niya, sabi ko sa kanya, si Lord yung kausap ko. Yes. Wala kang magagawa. Nag-usap na kami na Lord. So, hanggang nakita niya, nagkaroon ng crisis yung Binangonan. Na kung hindi ako sumunod kay Lord, hindi pa isasabi niya, walang crisis nyo kung hindi ka sumunod kay Lord nun. Sabi niya, sige kuya, tuloy mo lang yan. Yes. Sometimes yung mga nagdududa sa atin, nakita mo lang na totoo yung Diyos mo, later on, maniniwala niya. Yes. Amen? Pwede bang bigyan natin the best of Lord? Magpapadala si Lord ng mga taong mga asar. Mga taong pipigil sa iyo para hindi ka sumamba kay Lord. Yes. Kasi sabi ni Lord, you must worship God in spirit and truth. At hindi lang po tao pipigil sa iyo, minsan mga schedules. Yes. Amen? Gusto mo naman sumunod, kaso pasensya na talaga, may mahalagang gawain lang. Schedule. So, gusto ko po yan sa inyo, ikaw at si Lord kilala ka. Amen. Kaya po dito sa family, pag hindi ka nakarating, hindi ka pwede judge. Hindi ka po, sorry ka, bala ka. Hindi ka na love ni Lord. Hindi po.
unawang-unawa ka po ni Lord. Kilala ni Lord kung sino. Kaya po wala tayong may tatago kay Lord. Kaya po ang paglago kay Lord, personal. Yes. At tindigan mo. Sabi mo sa mo, tindigan mo. Tindigan mo. Yan. So, yung mga grace ni Lord na yan, binibigay sa atin ni Lord para lalo kang tumapang kay Lord. Amen. Yung mga grace ni Lord na yan, binibigay sa ni Lord para lalo kang magdesisyon para sa Kanya. At naniniwala po ako ron, bunga ng iyo pong desisyon ng iyo pong lingkod, napakarami na pong sinagot ni Lord na answered prayer natin. Bakit? Tinapangan natin sa desisyon. Amen. Alam niyo po ba sa bawat yes mo kay Lord, mayroong sinasagot si Lord na panalangin sa iyo. Yes. Sa bawat sunod mo kay Lord, may mga pinagpe-pray ka kay Lord na tinatrabaho na niya. Amen. Sino po ditong may mga prayer na napaka-imposible? Amen. Pero tanong ko po sa inyo, meron bang imposible kay Lord? Wala. Lahat po posible kay Lord. Amen? Yes. Sabi ni Lord, kailangan taniman. Amen. Amen. Kung gusto mo ng matinding answer prayer, dapat may matindi kang pagsunod. Yes. Ako po tawag ko po dyan lambing kay Lord. Yes. Lord, mag-care group ako, Lord. Pero may prayer ako, Lord. Okay lang ba dinggin mo yung prayer ka, Lord? Amen. Tama po? Ganun ako maglambing kay Lord. Lord, sige, once a week uuwi ako ng Pampanga. Sige, kaya ko yan. Pero Lord, to pa rin mo yung prayer ko, Ganun ako maglambing kay Lord. At sa biyaya ni Lord, nangyari yan. Yes. Kaya po, meron tayong first timer ng care group. Sabi niya, first time ko po pastor mag-care group. Ganito pala yung care group, no? Nakikita mo yun, naririnig mo yung buhay ng mga tao. Tapos, natututo ako kasi ang ganda. Ganda pala ng care group, sabi niya. So, first time, tapos ganun yung pinakita sa kanya. Kaya po lahat ng ating ginagawa, meron pong ipaparating sa inyo si Lord. Amen. Lahat po ng ating gawain, may message sa inyo si Lord. Amen. Sino pong gusto mong makakausap ni Lord? Amen. At pag may personal na relasyon ka kay Lord, ang sarap mo. Yes. Kahit tulog na si Pastor, naghihilik na si Pastor, ikaw at si Lord magkausap pa rin. Yes. Amen? Kaya po, ang bad news, si Pastor po ay hindi kayang maging 24/7 Pastor sa inyo. Yes. That's why I connect you to the real source of everything. Amen. That is Jesus. Lahat po tayo rito ay mga anak lang ni Lord na napagkatiwalaan po. Amen po? Amen. So, sabi rito, verse 18, I tell you that you are fitter, and on this rock I will build my church. Kanino daw church? Kay Jesus. At sabi rito, ngayon po yung ating topic na what is church? Napakalaga po niyan. Na ang Peter po, in the Greek word, ibig sabihin po niyan, Petros, small stone. At hindi po si Pedro ang simbahan. Magkaiba. Dapat manina ulit sa atin yan, ha? Yes. Hindi po tinayong simbahan kay Pedro. Mm. Sabi niya, you are Peter, Petros, small rock, and upon this rock, I will build my church. Sa mga maliliit na bagay, kaya magsimula ni Lord yan. Hanggang lumaki. Amen. At kinonfirm niya, I will build my church. Si Jesus po. Pag nagbabasa po kayo ng Bible, lalo sa mga electronic or may mga sa ganito rin po ata, na kapag nabasa niyo puro red, si Jesus po yung nagsasalita. Nakapansin niyo po yan. Pag puro white siya, tapos may red na, si Jesus po ang nagsasalita. So sabi niya, I will build my church. So what is church? A church is primarily an assembly or community of Christian believers. Sabi po diyan, often called the body of Christ. Kaya po pag nakakita ka ng ibang church, hindi po yan kalaban. Yung kalaban namin yan, no? Yan mo, kalaban ng Christ inyo yan. Hindi po, wag niyo pong gagawin yan, ha? Yes. Ayoko dyan simbahan na yan. Hindi po. Pag sinabing body of Christ, magkakaiba tayong simbahan, pero as long as Jesus promoting as Jesus as Lord and Savior, yun po ay simbahan nila. Amen? Malinaw po, Yes. Ngayong mga simbahan na yan, tawag po niyan, body of Christ. Ang sisi po, body of Christ natin yan. Ano pa po yung mga alam yung simbahan? Tawag po niyan, body of Christ. Basta si Jesus ang Diyos na pinopromote,
tawag din body of Christ. At ano pong ibig sabihin ng body of Christ? Sabi rito, body of Christ, rather than just a physical building, while it commonly refers to a structure for public worship. The term originates from the Greek word ecclesia, meaning gathering of the people called together. On other words, yan po ay gathering ng mga taong they are called out ones. Mga taong pinili nila. Tignan mo nga yung katabi mo, bigyan mo ng isang magandang ngiti. Ayan, pinili ni Lord yan. Yes. Amen? Sino pong masaya na pinili ka ni Lord? Amen. Hindi po pinagpilian ha. Yun na nga lang, sige na nga. Hindi po, special ka kay Lord. Amen. At sabi rito, we are ecclesia, the called out ones. Kaya po sama-sama tayo na naglilingkod kay Lord. Amen. Bakit? Tayo yung church. Yes. Pag-alis po natin sa lugar na to, isa na naman pong ordinaryong tahanan to. Mm. Tama? Isa na namang masarap tulugan to sa tanghali. Malamig daw dito pag tanghali. Ayan. Wala pong kapangyarihan tong lugar na to. Mm. Kaya po siya nagkakaroon ng power because of the people gather for Jesus. Amen. At paglabas niyo po yan, dala-dala po natin yung kapangyarihan ni Lord. Yes. Sino pong gusto mong dalhin yung kapangyarihan ni Lord sa campus? Amen. Kapangyarihan ni Lord sa trabaho? At sa mga lugar po ng pagdadalahan sa atin ni Lord. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. Highlight po natin tong phrase na to. Ang sabi po kasi dyan, ang ganda po ng verse 19, whatever bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. So, gusto niyo po ng kwento? Yeah? Kwento. Okay lang, wala naman tayo ng habol ng oras. So, isa po sa akin pong iniisip, lalong pagpasok ng January. Sabi ko, Lord, nakaka-pressure to Kasi papasok yung, ito pong February 1 na po pala, no? Yes. Panibagong buwan na. At ako po ay medyo pressure. Sabi ko, Lord, ito na yung inaantay naming pagkakataon. Yes. Bakit? Yung encounter na matagal na natin dinedeclare, mangyayari na po. Sige po, the best na po ba kayo? Sabi ko, Lord, encounter na, Lord. Okay lang kung tayo Mm. Kaso darating sila, Bishop. Yes. Darating po ang mga church leaders na tutulong sa atin para po kahit ako'y nakaupo rin dyan, sila po yung magpapa-encounter sa atin. So ito pong encounter na to, hindi po kagaya ng iyo pong naranasan before. Yes. Ibang-iba po ito. At kung ikaw po sa tingin mo nakapag-encounter ka na, tawag po rito, refresh encounter. Yes. Na si Lord, hindi po siya nagsasawa na bigyan ka ng bago. Yes. Pwede kasing sabihin ng tao, alam ko na yan, Pastor, naranasan ko na yan. Pero maniwala kayo, ibang-iba po ito. Ulitin ko po, meron po ba kayong matinding prayer kay Lord? Amen. Baka ito yung sagot. Yes. At ayoko po sabihin baka, ito po ay malaking tulong para sagutin ni Lord ang iyong mga panalangin. Amen. Amen? Amen. So, bigyan mo ng matinding dahilan si Lord para ikaw ay kanyang tulungan Yes. at is answered ang ating mga prayer. Amen. So, napakalaga po. Ayan po yung isa sa aking, sabi ko, Lord, encounter. Sige, Lord. Ako po si Architect, sabi ko, Architect, ayusin natin yung harap. Para po sa darating na encounter, ay hanggang doon po yung ating space. At the same time, sa mga susunod na Sunday, hanggang doon na po. Bakit hindi na po tayo kasya rito? Yes. Amen? Sige po, palakpakan na si Lord. At by this year po, sa biyaya ni Lord, extension na po. Amen. So, excited sa lumalaking pamilya. Amen. Lumalagong pamilya. Amen? At darating yung time, hindi ko na po kayo lahat makakamusta. Amen? Kayo na po yung mga kamusta sa mga darating pa na mga first timer po. Kaya po mahalaga itong papasok na encounter. Pag-pray niyo po. Hindi ko po alam ang mga schedule nyo. Kayo po nakakaalam na yun. Pero yun po yung maniwala kayo, bigyan nyo lang si Lord ng oras para dyan. Yes. Kasi po napakaraming kwento. Hindi ko na po ikukwento.
ng testimony ko po kay Lord, na inuna ko lang si Lord, ang dami niya pong bagay na sinagot sa akin pala. Amen. Amen. At the more na ikaw ay sumusunod, the more na yung pong mga bagay na nais mong makuha, ibibigay nila. Amen. So, isa po yun. At the same time, ito pong ating first year anniversary. Yes. Amen? Paparating po yan na magkasunod na linggo lang. Yes. Ito, grabe naman pressure to, Lord. Nakaka-tense, sabi ko. Pero at the same time, excited. Yes. Excited ako kasi po in my mind, tapos na po siya, planado na lang. Alam ko na po yung gagawin, alam ko na po yung mga ipapaprint natin or yung gagawin natin na flow. Pero isa po sa aking mind, pinag-iisipan, sabi ko, Lord, nakaka-pressure ako, hindi dahil sa program. Kailangan, Lord, ng financial ng simbahan mo. Yun naman yung ating, di ba, cry out kay Lord. Yes. Na i-bless ni Lord to, ang simbahan, financially. Sapagkat pagka biniles ni Lord, marami po tayong magagawa to Yes. expand His kingdom. Amen. Tatanungin ko po ulit, kanino pong church ito? May pastor po ba? Hindi po. Hindi po. Ang church nito ay kay Lord. Amen. At yun po yung malinaw. Yes. Na ang goal natin, i-lift up ang simbahan ni Lord. Mm. At para sino daw madadakila? Ikaw. Si Jesus. Kaya po sa church, our goal is to glorify God. Amen. Sino pong gusto mo i-glorify si Lord? Amen. Sabi sa akin ni Lord, natoings tayo ni Lord eh. Sino pong natotoings minsan ni Lord? Mhm. Sabi, anak, masyado kang pressure na pressure. Kanino ba ang simbahan? Yes. Sa inyo po, Lord. O, ba't mo pinaproblema yan? Akong bahala dyan. Amen. Amen? Gawin mo lang yung pinapagawa ko sa'yo. Akong bahala. Bakit simbahan ko yan? Amen. Yun po yung sabi ni Lord. At ang yun po nakakatuwa na receive ko po kay Lord yung revelation. Mga ano? Ikaw bahala, Lord. Sagot mo to. Simbahan mo to. Yes. Kaya po sa pamilya sa church, yun po yung ating binababa sa ating pong katatayuan sa mga oras ito. Kailangan po makita natin that we are about to glorify God in His church. Amen. Amen? Sino pong gusto mong mabigyan ng tuwa si Lord sa paparating na encounter? Amen. Mabigyan si Lord ng tuwa sa paparating na anniversary. Amen. Ang sabi po ni Lord, bakit hindi mo i-involve yung mga yan? Mm. We are the church, amen? Yes. Sabi niya, why, Tagalog na lang, bakit hindi mo i-involve ang family so that I can bless them too? Mm. Yun pala yun, no? Pag ang tao kaisa sa simbahan, Yes. mapagpapala rin nila. Amen. Sino kung gusto mo pagpalain ka ni Lord? Amen. Sabi niya, huwag mong solohin yung blessing. Mm. Sabi sa akin ni Lord, sinosolo mo yung blessing mo. Nga, no, Lord, no? Kahit pastor po, nare-rebuke ni Lord. Yes. Amen? Sabi ni Lord, huwag mong solohin kasi sabi ko, may love gift naman ako, may financial naman ako, kayang-kaya kong ponduhan niya, Lord. Pero hindi, sabi ni Lord, bakit hindi mo involve ang mga anak ni Lord? At sa pagtulong po sa kanyang simbahan, maniwala po kayo, hindi po yan pinapatungkulan yung financial lang. Yes. Napakalaki ng simbahan ni Lord para ikaw yung makapag-invest. Ano po mga pwede mo invest kay Lord sa mga kabataan, di ba? Oras, availability, talent. Yes. Amen? Ano pa po? Service. Yes. Tama? Ano pa pong mga pwede natin itulong sa kingdom ni Lord? Pastor, kahit sa mo kayo lagay, sige. Basta makatulong sa simbahan. Yes. So, bakit? This is the church of our Lord. Amen? Amen. Kaya po, sabi rito, let us involve together. Mm. Malakay chapter 3, verse 10b, sabi diyan, test me in this, says the Lord Almighty, and see that I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be no room enough to store. Gustong gusto ni Lord na sinusubok siya. At pag sinubok natin si Lord, magpapakilala siya. Amen. Amen. Bago po natin masubukan si Lord, tayo po muna. Yes. Gusto niyo pong masubukan ni Lord? Amen? Gusto niyo pong masampulan ni Lord? Amen. Napakasarap po na ipakita sa atin ni Lord kung gaano siya kayaman. Yes. Ang Diyos po ba natin mahirap? Di po. Sabi rito, test me. Yes. At sinecheck lang pala ni Lord yung puso natin. Tinitig lang ni Lord, gaya po ng ating mga nababanggit, mga nakaranta po, the more you give to God,
the more you cannot outgive Him. Yung ibinibigay mo na, Lord, todo na to. Kay Lord pala, wala pa yan. Sabi niya, kaya kong ibalik sa iyo 100-fold. Sino pong gusto mong malunod ka sa pagpapalang? Amen. Amen? Kaya po, maging malinaw po sa ating mga anak ni Lord na itong church, malinaw po, hindi po sa kay Nanay Beron, hindi po sa Ignacio family, bagamat dito po nakatirik sa kanila, hindi po kay Pastor, ang simbahang ito ay kay Lord. Amen. Pare-pareho po tayo ng gagawin. Ano daw gagawin natin? I-glorify sila. Amen. I-lift up ang pangalan ni Jesus through Christ in your church. Kaya po sa mga simpleng pag-share nyo lang po ng ating mga posting, nakakatulong po tayo Amen. na expand natin ang kingdom nila. Amen? At sa umagang ito, pwede po bang tumayo po tayo lahat? Gusto ko po magtapos dito. Sabi rito, in Colossians chapter 3 verse 17, whatever you do, whether in a word or deed, do it in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God, the Father, through Him. Sa lahat daw po ng ating ginagawa, ito po yung pagpapasalamat natin kay Lord. Ako po, ganun po yung aking kaisipan, na lahat ng ating ginagawa, ito po ay aking act of worship, act of thanksgiving to you, Lord. Kaya po, kay Lord, mahalaga, malinaw sa atin, na tayo nagpapasalamat na lang. Gagawa po tayo ng mga dakilang bagay kay Lord dahil mahal po tayo ni Lord. Amen. In our conclusion, the church is the real hope. Amen? Simbahan lang po ni Lord ang tanging pag-asa po natin. The church will last forever. Amen? 10 years from now, 20 years from now po, ang Christ inyo, mananatili pa po yan. Tuloy-tuloy lang po yan. Tayo po sa mundong to lilipas, but the Bible said the church will last forever. Once na si Lord ang nagtatag, yan po ay eternal. Matapos man po tayo rito, tuloy-tuloy pa rin po ang pagkilos ni Lord. Sabi rito, the church is the bride of our Lord Jesus. Sino pong gusto mong ikasal ka kay Lord? Amen. Amen? Na once ikaw, tayo daw po, ay mga bride of our Lord. Bride daw tayo ni Jesus. Yes. At sabi doon, ikakasal tayo kay Lord. Sino ba excited doon? Ang sarap na, no? Na ibig sabihin po niyan, na kapag tayo ay natapos po ang ating buhay sa mundong to, yun po yung moment na makakapiling na natin si Lord. And that is wedding sa karya po ni Lord. When we die in our wedding day, we will meet Jesus face to face. Amen. Sino pa excited doon? Amen. Kaya po as a church, yun po yung ating gagawin. As a church, kailangan po natin mamuhay sa kanyang kalooban. At kapag po tayo nasa simbahan ni Lord, tayo po ay lumalakad sa mga pagpapala, milagro din. Ang gustong-gusto pong pagpalain ni Lord ay ang mga kanyang simbahan. Gustong-gusto ko i-bless ni Lord, kaso kung wala tayo dun sa atmosphere ng church, wala po tayo sa atmosphere ng mga anak ni Lord, hindi po makakakilos si Lord sa atin. Yung kanya pong kilos ay limitado. Bakit? Hindi po siya nakakagalaw sa buhay natin. Kaya po this morning, as we bow our head to God, and as we close our eyes to Jesus, makikita po natin na tayo po ay simbahan po ng ating Panginoon. We are the church of our Lord Jesus Christ. We are the called out ones, at tayo po ay may gagampanan sa pagkatawag ni Lord. Amen. Hindi po aksidente na tayo niligtas ni Lord. Yes. Hindi po aksidente na tayo po ay tinawag ni Lord. Yes, Alam ni Lord na may magagawa ka sa kanyang karya. Gustong-gusto ni Lord na ikaw ay maging part ng simbahan. Amen. Simbahan na umaabot ng mga tao. Simbahan Yes, na Lord. nagbibigay tuwa sa ating Panginoon. Yes, Lord. Kaya po maraming avenue, maraming pagkakataon, maraming opportunity para makapaglingkod po tayo. Yes, Lord. Pwede ka pong makatulong sa mga magitan ng iyong availability. Yes. Hindi lamang kung ikaw ay naandun sa araw na ikaw ay kailangan ng simbahan, malaking Yes. bagay po kay Lord. Kung ikaw ay may lakas, pwede kang makatulong sa mga dapat gawin dito po sa simbahan. And that is worship.
Ano pong bagay na pwede mo pong ipaglingkod kay Lord? God, speak to you right now. Nasabi ng Lord, na anak, i-offer mo lang sa akin yung gusto mong i-offer. At akong bahala mag-multiply ng mga bagay na ito. Lahat po ng ating binibigay kay Lord, hindi po totoong tayo nababawasan. Bagkos mas lalo pa ito niyang pagyayamanin. Amen. Nakakala natin na bawasan tayo, hindi po, mas lalo pa po tayong i-bless ng Lord. Amen. Kaya po, anumang bagay na meron tayo, let us offer to God Yes, Lord. as a pleasing sacrifice. Yes, Lord. Kung meron po tayong hininga, meron po tayong labi, magbanggit po ito ng kapurihan sa Lord. Amen. Amen. Magbanggit po ito ng magagandang bagay na Panginoon, anumang bagay, Lord, ng aming gagawin. Lord, magbigay papuri sa iyo. Amen. Lord, hindi po namin kayo kayang tapatan sa pagbibigay. Yes, Lord. The best ka po, Panginoon, magbigay. Yes, Lord. Lord, to the point that your Son, Jesus Christ, you offered to us, Panginoon. Yes. And it is priceless, O God. Amen. Ito pong ginawa ng aming Panginoong Jesus, wala pong bayad dito, Panginoon. Yes. Hindi po kayang, Lord, suklian, Panginoon. Kaya Lord, sa simpleng bagay na magagawa po namin, makapagbalik po kami sa iyo. Amen. It's not just an act of, Lord, dahil may kailangan kami, Lord. Matmasok po kami, Lord, na gagawin namin to because as a thankful offering to you, God. Amen. Lord, magpapasalamat kami sa iyo Yes, Lord. God. every day of our lives. Yes, Lord. Kaya po Thank anong you. mga bagay na gawain ng Thank you. simbahan ito, Panginoon. Lord, isa mo kami, Panginoon. Yes, Lord. Katuwang mo kami, Panginoon. Yes, Lord. God. Maybe not in availability, but in prayer, O God. Amen. Lord, hindi na kami nakakarating sa mga ibang gawain. Lord, nananalangin po kami na pagpalain niyo po ang lahat ng gawain ng simbahan. Amen. Because in you, Lord, there's no judgment, O God. Yes. There's always a chance, Lord, na bumawi. Yes. Lord, magpatuloy, Panginoon. At habang kami po'y nagpapatuloy sa iyo, habang kami, Lord, ay nag-enjoy sa presensya mo, Lord, Lord, alam mong nasa na aming puso Yes, Lord. at God. lahat ng ito, Lord, iyo na pong sinagot, Panginoon. Amen. You're the working miracle, God, Panginoon. Amen. Lord, tinapos mo lahat ng paghihirap sa krus ng Kalbaryo. Yes, Lord, Lord. the cross of Jesus is the symbol of victory, Panginoon. Amen. Kaya po, anumang bagay na hindi namin mapagtagumpayan, Lord, mapagtatagumpayan na po namin. Pinuputol na Amen. namin ang Amen. sumpa, Panginoon. Yes, Lord Pinuputol God. na po namin ang mga dahilan bakit hindi po kami maka-breakthrough, Panginoon. Yes, Lord. Sa health, sa finances, sa reconciliation of the Yes, family. Lord. Lord, yung mga pinupursue ng business. Lord, lahat ng mga bagay na ninanasa namin, Lord. Yes, Lord. Lord, pinuputol namin lahat, Panginoon, Yes, ng Lord. sumpa, Panginoon. Yes, Because the Lord. cross of Jesus is available to us. Yes, Lord. Because of Jesus, Lord, we will live, Panginoon, in your presence. Amen. Let us worship God, family, at the cross, Lord. Lord, you finish everything, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh Lord, you search me. You know my way. Yes, Lord. Even when I fail you, I know you love me. Jesus. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee.
cross, Lord. And the cross is a symbol of victory, Panginoon. Maybe in your time, oh God, this is the symbol of curse. This is the symbol, Lord, of, Lord, devastating, Lord, na mga bagay, Lord, na karumihan, Panginoon. Lord, maaaring ito'y simbolo ng panunuya sa panahon mo, Panginoon. But thank you, Lord, because of Jesus Christ who died on the cross. Lord, this is now just a symbol of curse. This is now a symbol of victory, O God. This is the symbol of healing, O God. The symbol of love of God to us. This is the message of hope, the message of reconciliation, and this is the message of our salvation. That's why every time we meditate the cross of Jesus, every time we look on the cross of Jesus, nakita po natin na tayo ligtas na tayo tinubos na po ng ating Panginoon. At kung hindi po namatay ang ating Panginoong Jesus, wala pong salvation, wala pong kaligtasan, wala pong simbahan na matatatag ngayon. That's why we are so much thankful that because of Jesus, He built His church. Amen. And we are His church. We are in the body of Christ all over the world. Lahat po na ipinapangaral ang Kristo ay mga reliyon po na tama. Wala pong reliyon na tinayo si Lord, pero relasyon meron po. Kung meron ng reliyon na tama, walang iba, kundi ang pinopromote ay walang iba kundi si Jesus. Jesus died on the cross for a relationship, not for religion. Because religion can give us performance, can give us the things not connected to the kingdom. But Jesus Christ died for a relationship. He died for us because He loved us so much. Kaya po, ngayon po, hindi na po siya nananatili sa krus. Wala na po siya sa krus 2,000 years ago. Siya po'y nananahan sa puso ng bawat isa at sa mga oras na to, siya po'y nangungusap sa iyo. Amen. Ano mang bagay na sinasabi niya po sa iyo, gawin mo lang po. Ano mang bagay na nais ng Lord mangyari sa buhay mo po, i-claim mo po sa buhay mo na mangyayari yun. Amen. Sapagkat diyaan po namatay ang ating Panginoon Jesus. Amen. Bigyan po tayo ng katagumpayan. Inako niya na po lahat ng pwede nating danasin na paghihirap para po tayo makaranas ng mga katagumpayan. Yes. Thank Kaya you, po anumang Lord bagay God. na hinihiling mo kay Lord, i-claim mo na po in spirit. Yes. I-claim mo na po by faith, O God, na lahat ng mga bagay na to ay nilalakaran mo na. At papangyarihin po nito, Lord, magmamanifest po ito in the flesh when we receive in spirit. Amen. That's why we need to know Jesus more and more. Amen. Because the more you know Christ, the more you know yourself, the more that we know that we belong to the Church of Jesus. Amen. We are His bride. Amen. We are His people. And the church will last forever. Kaya po salamat po Ama sa iyong kabutihan. Salamat po sa simbahan, Lord, na iyong pong tinatag, Panginoon. Amen. Lord, nagkakaisa po kami, yung mga tinawag, Panginoon, Yes, Lord. para i-glorify yung iyong pangalan. Maitaas ka, Panginoon, Yes, Lord. every day of our lives. Mag-shine ka po sa buhay namin, every Yes, day of our Lord. lives. Lord, pagdating sa iyo, Lord, huwag po kami magduda, Panginoon. Yes, Lord. Huwag po namin ikaw lagyan, Panginoon, ng limitasyon, Panginoon, para makakilos ka sa buhay namin. Amen. At Lord, ituro mo sa amin na mas lalo kang i-value, Panginoon. Pahalagahan ka pa lalo, Panginoon, na lahat ng mga bagay patungkol sa iyo, Lord, bigyan namin ng malalim na importansya, Panginoon. Because we know, Lord, at yun po yung nais mo yung parating. Sa bawat pag-uuna namin sa iyo, Lord, yun po yung pagkakataon na kinikulong sa mga buhay namin. Amen. In Matthew chapter 6, verse 33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added.
Huwag po nating paghirapan ng mga bagay sa mundong to. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Sapat po ang isang araw ng mga pagsubok. Huwag mo pong alalahanin ang araw ng bukas. Sabi po ng Matthew chapter 6 verse 34. Hayaan natin mamroblema ang bukas sa sarili niya. Ang tanging alalahanan natin ay ang ngayon. Kaya po bilang mga anak ni Lord, unahin lagi natin siya. Sapagkat Jesus is not part of our lives. He is our life. Hindi po siya paningit sa schedule, hindi po siya paningit ng oras. Siya po ang ating buhay. Without Jesus, knowing your purpose, and without Jesus, our lives has no purpose. Yes. Kaya po salamat po ng marami. Thank you for the church that we have, Panginoon, na Yes, ibang Lord. tinatag sa lugar ng binawanan. Thank you, Lord Thank you for the God. Christ in your family, Yes, the Lord. church that envision Christ in every heart. Umasa po kayo, Panginoong Jesus, katuwang niyo po kami to Yes, advance your kingdom. Amen. Kaysa niyo po kami, Panginoon, upang lagyan ng mga tao ng Kristo sa puso, O God. Yes. At Lord, ang Christ in you, Lord, patuloy po siya magliliwanag sapagkat ikaw po ang tinataas Amen. sa lugar na ito. Salamat po, Ama. At Lord, lahat po ng mga bagay na ito, sineselyohan po namin ng iyong banal na dugo. Yes, Lord. Sa tulong po ng banal na Santong Espiritu na siyang laging namumuhay sa amin. Amen. Guide us and always protect us, Yes, Panginoon. yes, God. At dalhin mo kami sa katagumpayan. Amen. Lord, the glory, honor, and praise belongs to you, God. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. The best luck po para kay Lord. Makakapo po tayo sa presensya po ng ating Panginoong Hesus. Sino pong nag-enjoy sa presensya po ni Lord? Sino pong mas naliwanagan ka sa mga bagay patungkol kay Lord? Huwag po natin gawing parte ng buhay ang ating pong Panginoon, kundi po gawin natin siyang buhay.